Thank you, Ariana. Na-bless po ba tayo? Makakaupo na po tayo. Such a blessing na somebody from Children's Church will pray for us. Anyway, sige po. Happy Father's Day! Parang malungkot ang Father's Day. Happy Father's Day po. Sa palakpak kay Lord. Sige. Anyway, sige, we're celebrating Father's Day today, pero kung nakita nyo po, wala po sila Pastor Doms. They have been ministering sa Philippine Tribal Convention. Nasa Mindanao po sila. Yung conference, the convention was until yesterday, and I think as we celebrate our service this afternoon, they are on their way back. So isama po natin sila sa ating mga panalangin. Alam niyo po, yung convention was composed of 200 plus tribal churches. Sa Mindanao lang po yan. And there were 350 delegates. Nagamit po ang Compraise. We were able to, nagbigay po tayo ng at least 150 packs of hygiene kit para sa kanila. It's that picture at the right, lower right that you see. Dala po ng Compraise yan. Truly nga po yung sabi sa Bible that yung sinulat ni Apostle John, after this I looked, and there was a vast multitude of from every nation, every tribe, every people. The Lord honors ethnicity. He honors ethnicity, He honors cultures. Pagdating po natin sa heaven someday, makikita po natin iba-ibang tribes po ang nandun. And that will be a glorious day. Amen? Amen po. Anyway, we shift gears. Balik po tayo sa ating message today. It is a Father's Day message focused on fathers, pero hindi po siya applicable sa fathers lang. It is applicable for all of us. As we go through the message, I will be sharing at least 3 stories of people. Ngayon po yung very rare na pagkakataon na yung mga i-share kong mga kwento, pare-pareho sila. Ayaw nilang malaman ayaw nilang sabihin ko yung mga pangalan nila. Ayaw nila ni pictures nila, ayaw nilang ipakita. And you would understand as we would go through the message. So ito po ay mga kwento tungkol sa mga anak and their parents, their fathers specifically. So, we say Father's Day, karamihan naman po sa atin, pinalaki ng mga amang mapagmahal. I would trust to a great degree, naka-experience tayo, nakita natin na mapagmahal ang ating mga tatay. Paano? Ginabayan po nila tayo. Pinagsikapan nilang ibigay kung ano yung mga pangangailangan natin. Pero nagsikap man po yung ating mga magulang, nagsikap man silang magpakabuti sa atin, pero hindi pa rin sila perfect. Hindi rin naman tayo perfect. Meron bang ama, meron bang anybody sa atin who would claim perfection for themselves? Wala nga po eh. Maski si Kuya Perfecto, hindi siya perfect. May mga pagkakataon na sumablay sila. At may mga pagkakataon na sumablay tayo. Marami po. May mga mabubuting ama, pero yung iba sa kanila walang affection, wala kang makitang affection. Ni minsan, di mo sila marinig, di nila narinig na sabihan yung mga anak nila ng I love you. Ni minsan, di nila sinabing mahal nila yung kanilang mga anak. Pero tinitiyak pa rin nila na nasa tamang landas yung mga anak nila. Pero ni minsan hindi nakaranas ng pagmamahal yung kanilang mga anak. Hindi po nakaranas. Meron akong nakasakay sa bus noon, pauwi ng Baguio. Hindi kami magkakilala. Tapos bigla niya tinanong, ilang taon ka na, ilang anak mo na? Di sinagot ko siya. Mamaya sinabi niya, meron siyang 4 na anak. Alam mo, sabi niya, ang tungkulin ko sa anak ko, paaralin ko lang. Hanggang dun lang, sabi niya. Pero yung ibibili mo ng kung ano-ano, hindi na. Sabi niya sa akin. Kaya tignan mo ngayon, maayos ang buhay ko. Sounds good. Sounds good. Pero is it biblical? Is it biblical? Yun ba ang sinasabi ng Panginoon? Malamang kaya ko sinare yung kwentong yun, kasi malamang yung mga magulang natin, yung mga tatay sa atin na hindi nakakapag-express ng pagmamahal nila sa kanilang mga anak, malamang ganun din sila pinalaki.
Kaya hindi nila maibigay ang isang bagay na wala naman sila. You cannot give what you do not have. Kung di man iilan, siguro naman wala namang magulang ang naghangad ng masama para sa kanyang anak. Pero gaya nila, gaya natin, may bakas pa rin na nakikita sa atin kung paano tayo pinalaki. Madalas nakakapagod. Madalas nakaka-discourage. Kung minsan, nawawala ka na sa plano ng Panginoon. Matthew 11:28 to 30 tells us, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, because I am lowly and humble of heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Ang magandang balita po kasi ay alam ni God lahat ng pinagdaanan natin. Alam niya kung sino ang magiging magulang mo. Alam niya kung ano yung natanggap mo at yung hindi. Alam niya ang pinangarap mo, yung mga pinangarap mo na kinalimutan mo na lang. Alam niya ang bawat pagsubok, paghihirap, kawalan sa buhay mo. Alam niya ang bawat luhang iniyak mo sa Kanya. At sa bawat isa na pinagdaanan po natin, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, sagot ko yan. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon sa atin. Dati na siyang may plano. Considered lahat ng nangyari sa buhay natin. Yung mga nangyari sa buhay natin, kung ito din lang ang maglilihis sa atin sa plinano ni God na mabuting buhay para sa atin, hindi na sana niya pinayagan na mangyari sa buhay natin yan. Yung plano ng Panginoon, siya pa rin ang magdadala sa atin sa destiny na tinakda ng Panginoon para sa atin. Nung sinabi ng Panginoon that I know the plans I have for you, He took into consideration every event in your life, good or otherwise, every person in your life, good or otherwise. And from that, He crafted a destiny better and greater than what you could ask for or imagine. Siguro, pinalaki ka sa isang dysfunctional na pamilya. Baka may addiction, may abuse, may kahirapan, may kakapusan, pero hindi yan ang pipigil sa iyo. Yan ang pinanggalingan mo, pero hindi ikaw yan. Anak ka ng kataas-taasang Diyos. You are the son or daughter of the Most High God. And I want us to remember that above all that we have gone through, above all na nangyari sa buhay natin, above all nang iniyak mo sa Panginoon, yung pagiging anak mo ng Panginoon ay hindi nawala ever. Mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Siguro, nagkulang yung ama mo dito sa mundo. Siguro na-disappoint ka, na-discourage ka sa Kanya. Baka hindi niya natustusan yung mga pangangailangan mo. Pero sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, sagot ko yan. Sagot ko yan. Baka nga nagkulang ang iyong ama na magbigay ng approval sa iyo. Achiever ka na nga, hindi pa pinapansin. Gumawa ka na nga ng mabuti, nagbago ka na nga, hindi niya pinapansin. Pero sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, sagot ko yan. Sagot ko yan, anak. Sagot ko yan, CJ. Sabi ng Panginoon sa atin. Siguro, may mga taong nagmaliit sa iyo. Sinabihan ka ng pangit, bobo, wala kang kwenta, anak ka sa labas. Pero, pakinggan mo sabi ng Panginoon sa iyo ngayon. You are God's masterpiece. Unconditional masterpiece of God. Workmanship, handiwork, sabi nga sa ibang mga translations, hindi ka lumabas mula sa isang assembly line. Hinubog ka ng Panginoon gamit ang kanyang mga kamay. I am fearfully and wonderfully made, says the Bible. Huwag kang mag-focus sa naibigay o hindi naibigay sa iyo ng iyong ama.
Hindi makakatulong kung magiging bitter ka. Hindi makakatulong yon. Walang mangyayari sa'yo. Hindi makakatulong na lagi mong iniisip at nagagalit ka sa mga ginawa ng tao sa'yo. O yung nag-iwan sa'yo, o yung nagpaasa sa'yo. Mag-focus ka na lang kaya sa Panginoon. Merong isang lalaki, iniwan siya ng kanyang ama. Iniwan ng ama yung nanay niya nung baby pa siya. Buong buhay niya, wala siyang narinig tungkol sa kanyang ama. Nung 20 years old siya, tsinaga niyang hanapin yung tatay niya. Ilang taon ang inabot. Pero nakontak niya pa rin. Nakontak niya pa rin yung kanyang ama. Nag-usap sila, tay, pwede ba kitang puntahan? Pwede ba tayong magkita? Nag-aalangan na sumagot yung tatay, pero pumayag din. Kasi gustong-gusto niyang mabuo yung relationship niya sa tatay niya. Gustong-gusto niyang ipakita sa tatay niya kung sino na siya ngayon. Bumiyahe siya ng pagkalayo. As in pagkalayo, ang layo po, ang laki ng pinamasahe niya. Nung kumatok siya sa pintuan ng tatay niya, ayaw siyang pagbuksan. Nagbago ang isip ng tatay niya. Ayaw na siyang makita. He was devastated. Parang may namatay sa kanya. Masakit po ang ma-reject, lalo na kung mula sa iyong ama. Yung mga lumaki sa isang dysfunctional na environment, lumaki sa dysfunctional na pamilya, madalas nilang tanungin ang Panginoon, bakit ako lumaki sa ganitong pamilya? Bakit ganon ang aking ama? Bakit wala siya? Bakit laging may nag-aaway sa bahay? Bakit may addiction? Bakit may abuse? Bakit di nila maibigay kung ano yung kailangan ko? Lord, napaka-unfair. Lord, napaka-unfair nyo naman. Pero pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon. Sagot ko yan. Yung mga hindi mo natanggap, yung mga nanakit sa iyo, yung mga sumablay sa buhay mo, sagot ko yan. Tumingin ka, anak, sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan mo ako, sagot ko yan. Sumablay ka man, pero hindi yon ang pipigil sa Panginoon. Nung binuo ni God ang plano sa buhay mo, He took into account ang bawat sama ng loob, bawat sablay, bawat rejection, bawat na masakit na salita na narinig mo. Gaano man kasama yan, gaano man kasakit, huwag mong gawing dahilan yan para maging bitter ka, para maging discouraged ka. Huwag mong gawing dahilan yan para bumitaw ka sa pangarap mo. Ipaling mo kaya ang iyong mga mata sa puso ng iyong Panginoong Ama. Sa Kanya mo hugutin, sa Kanya mo tanggapin yung approval na hinahanap mo, sa Kanya mo tanggapin yung affirmation na hinahanap mo, sa Kanya mo tanggapin yung pagmamahal na hinahanap mo. Kaya anuman ang nagawa o hindi nagawa ng iyong ama sa iyo, sinasabi ng Panginoon ngayon, sagot ko yan. Tutulungan kanyang lagpasan ang lahat ng yan. Lahat ng mga taon na nawala sa iyo dahil nasira ng iyong ama, sagot ko yan. Sabi nga po ni Jesus, your Father delights to give you the kingdom. Pleasure, kasayahan ni Jesus ang ibigay sa iyo ang hindi na ibigay ng ibang tao. Nalagay ka man sa kawalan, nalagay ka man sa alanganin, pakinggan mo ang Panginoon ngayon. Sagot ko yan. Maghanda ka. Maghanda ka. Bakit ka nandito ngayon? Ang daming inimbita ng Panginoon para mag-attend ngayong hapon. Bakit ikaw ang pumunta dito? Yung mga nasa web ngayon, bakit naririnig nyo ang mensaheng ito? Maghanda po kayo dahil babawi si Jesus sa inyo. More opportunities, more resources, more good people, more fulfillment sa buhay nyo. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron akong kaibigan, babae po siya, lumaki sa dysfunctional na tahanan. Walang pakialam ang kanilang ama sa kanila. Napaka-unstable yung nanay niya.
madalas atakihin ng depression. Yung nanay niya, dahil umalis yung tatay, yung nanay niya, iba-iba ang boyfriend. Pero kaliwat kanan ang away sa bahay niya, bahay nila. May mga nakita siya, may mga narinig siya na hindi dapat makita at marinig ng isang bata. Lumaki siyang walang kasangga sa buhay, lumaki siyang takot sa buhay. Nung 15 years old siya, naglayas. Nakipaglaban siya sa buhay na mag-isa niya. Pero, sabi ng Panginoon sa Psalm 68, God is a father to the fatherless. Nakikita ni God kung wala kang kasangga sa buhay. Alam niya yung mga hindi makatarungan na nangyari sa iyo. Alam niya na di mo man pinili, pero pinanganak ka pa rin sa pamilyang yan. Nakakilala siya sa Panginoon sa pamamagitan ng isang kaibigan sa isang fast food na madalas nilang puntahan. Yung araw na nakilala niya yung Panginoon, nag-decide siya na kung paano siya pinalaki, hindi niya ganon palalakihin yung magiging mga anak niya. Yung dysfunction sa pamilya niya, hindi niya ipapasa sa mga anak niya. Yung araw na yon, tinuldukan niya ang generational curse sa pamilya nila. Pero, kung titignan mo siya, kung titignan mo yung itsura niya noon, kung marinig mo siyang magsalita noon, parang wala na siyang pag-asa sa buhay. Pero sabi ni Lord sa kanya, sagot ko yan. Siya ang father to the fatherless. At anong ginawa ni God? Nagdala siya ng mga mababait na tao sa buhay niya. Nakilala siya nung may-ari nung fast food, binigyan siya ng trabaho doon sa fast food. Bukod sa trabaho at sahod, inalagaan pa siya, ginabayan pa siya na parang anak. Dahil sa kanyang trabaho, napag-aral niya ang sarili niya, nakatapos ng nursing. Nakatapos siya ng nursing, nagtrabaho siya sa isang malaking ospital sa bayan nila, sa syudad nila. At doon po nakilala siya at nagustuhan ng isang doktor. Ngayon po, pinapalaki nila ang kanilang mga anak sa isang mapagmahal na tahanan na punong-puno ng presensya ng Diyos. Sagot ko yan, sabi ni Lord. Hindi siya pinabayaan. Baka nga ang dami mong dahilan para maging bitter, para magalit. Mga pangyayari, mga tao, mga sitwasyon, mga nakaraan natin. Pero sinasabihan ka ni Lord, sagot ko yan. Sagot ko lahat yan, anak. Babawiin niya lahat ang nawala sa iyo. Ibabalik niya lahat yung mga opportunity na hindi nangyari sa iyo nang mas higit pa sa pinangarap mo. Huwag kang bumitaw. Huwag kang bumitaw. Kaya mong magbukas ng mga pintuan, sabi ng Panginoon, I can open doors that no one can shut. Ipapadala niya sa iyo ang mga tamang tao, dadalhin ka niya sa inakala mo na hindi mo kayang abutin. Joshua chapter 5. Yung mga Israelites, nakatawid na sila ng Jordan, tapos kaharap nila ngayon, yung unang obstacle, yung unang kailangan nilang makonquer na city, makonquer na kaharian, kaharap nila ang Jericho. Yung mga magulang nila, hindi nakatawid. 40 years silang paikot-ikot sa disyerto. Yung mga bata, yung next generation lang ang pinayagan ni Lord na makatawid. Pero may isang problema. May isang kailangang gawin. At that time, the Lord spoke to Joshua, make flint knives and circumcise the men of Israel. The men who left Egypt had been circumcised, however, the men born later on the way through the desert were not circumcised. Huwag po nating haluan ng mali siya para maintindihan po natin. Yung mga lalaki, siguro edad 20, 30, ganun na po sila kasi pinanganak nga sa disyerto. Dapat ginawa yan sa kanila nung 8 days old sila. Kasi yun yung law of Moses. Dapat 8 days old, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga si Jesus, kung maalala nyo, 8 days old. Pero,
dahil hindi nagawa ng kanilang ama yung dapat nilang gawin, anong ginawa ni God? Nagtalaga siya ng gagawa nung pagkukulang ng kanilang ama. Inutusan niya si Joshua. Kung nung bata, kung 8 days old sana yan, iiyak lang yan, tapos wala na. Okay na. Pero dahil malalaki na sila, matatanda na sila, kailangan nilang tiisin yung sakit. Kailangan nilang tiisin yung sakit na bunga ng pagkukulang ng kanilang ama. Siguro, yung pinagdadaanan mo ngayon, yan ay bunga ng kapabayaan ng iyong ama. Kaya siguro di ka nakapagtapos. Kaya siguro 2, 3 ang pinapasukan mong trabaho ngayon. Kasi nga nagkulang yung iyong ama. Ginawa ni Joshua ang inutos ng Panginoon sa kanya. They remained in their places in the camp until they were healed. Nung dumating sila sa Jericho, take note, nung dumating sila sa Jericho, hindi inutos ng Panginoon na lusubin nyo ang Jericho. Hindi sinabi ng Panginoon yon. Bakit? Kasi alam ni God, may iniinda pa silang sakit. Ayaw ni God na maghirap sila sa isang bagay na bunga ng kakulangan ng iba. Ayaw ni God na maghirap tayo sa isang bagay na bunga ng kakulangan ng ibang tao. Hindi pinagwawalang bahala ng Panginoon ang sakit na dinadanas nila. Ano ang pinagawa ng Panginoon? You shall march around the city, all the men of war going round the city once. Thus you shall do so for 6 days. Anong ibig sabihin? Magmarcha kayo, paikutan nyo ang Jericho. For 6 days, isang ikot per day. Pagkatapos ng ikot, anong gagawin nila? Magpahinga kayo. Magpahinga kayo. Pero, sa pang-7 araw, early on the 7th day, they started at dawn and marched around the city 7 times in the same way. That was the only day they marched around the city 7 times. After the 7th time, the priests blew the ram's horns, and Joshua said to the troops, "Shout, for the Lord has given you the city." Nagiba ang mga pader ng Jericho, and they won their first battle in claiming the promised land. Alam ng Panginoon kung ano ang dapat mapasayo at hindi dapat sayo. Alam niyang kailangan mo yun. Alam niya kung sino ang nagkulang. Pero sinasabihan kanya, sagot ko yan. Sagot ko yan. Sagot ko lahat yan. At hindi kita pahihirapan. There are battles, church, that we do not need to fight. There are walls that we do not have to break down. Bakit? Kasi sabi ni God, sagot ko yan. Binabantayan niya ang bawat isa sa atin. Ginagabayan niya ang bawat isa sa atin. Napagplanuhan na niya ang lahat ng pagdadaanan natin. Napagwagian na niya ang bawat harang sa buhay natin. Every fortress, every Jericho in our lives, napagwagian na ng Panginoon. Napagplanuhan na niya lahat yan. Ang isang sugatan ay napagplanuhan ng Panginoon. Ang bawat sakit, ang bawat sama ng loob, ang bawat dysfunction, ang bawat napagdadaanan natin, alam ng Panginoon yan. Para matupad pa rin ang pangarap mo, may plano ang Panginoon. Para makapagtapos ka, para magkaroon ka ng maayos na buhay, para magkaroon ka ng pamilya na punong-puno ng pagmamahal at presensya ng Diyos. To think of it, lahat naman po kasi tayo ay sugatan. May mga nakasakit sa atin, yung mga inakala mong mababait at mapagkakatiwalaan mo sa buhay, sila pa yung nanakit sa atin. Pero hear God today. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. May plano ako dyan. May hinanda siyang Joshua para sa bawat isa sa atin. Gagawin niya ang hindi nagawa ng ating mga ama. Dadalhin niya tayo sa mga hindi na naibigay sa atin. Pupunahan niya ang mga pagkukulang ng ating mga ama. Alam ni God na kung ano yung mga hindi natin natanggap.
Magpapadala siya ng mga Joshua sa buhay natin. Sila yung mag-e-encourage sa atin. Sila yung magbe-bless sa atin. Sila yung magdadala sa atin sa mga open doors. Sagot ko yan. Parating na. Parating na, kapatid. May kaibigan akong lumaki sa isang dysfunctional na tahanan. Yung magulang niya, nagkakilala sila sa rehab. Pareho silang may addiction. At nabuo yung kaibigan ko. Pero ang turing sa kanya ay disgrasya. Illegitimate kung ituring yung bata. Wala silang kakayanan para magpalaki ng isang baby. Pero alam ni God ang ginagawa niya. Hindi tayo pinanganak na aksidente lang. Hindi po totoo yun. Kilala niya po tayo. Kilala tayo ng Panginoon. May plano siya para sa buhay natin. May nilaan siyang mga Joshua sa buhay natin. Yung kaibigan ko, ni minsan hindi siya nakarinig, hindi siya nakaranas ng pagmamahal ng kanyang ama. And to think of it, achiever po siya sa eskwelahan. Mula elementary hanggang nakatapos ng kolehiyo, hindi siya bumaba sa top 3 ng klase niya. Nag-board exam, top notcher po siya. Pero wala sa tatay niya yon. Wala siyang narinig. Nung teenager siya, doon sila iniwan ng kanyang ama. Nung panahon na pinakakailangan niya ang isang ama, doon naman siya iniwan and he had to deal with the pain of being abandoned. Sobrang ngarag, sobrang confused. Gumawa siya ng sulat, bumaba siya sa basement ng bahay nila. Tapos ang sinadya niyang ilawan, isang ilaw lang para madilim. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang baril. I kid you not, this person knows his way around guns. Pag nanonood kami, pag may nanonood kami ng sine, kaya niyang pangalanan ang bawat baril na nandun. Kaya niyang i-describe kung paano ang action ng baril na yon. Kaya hindi kalokohan yung ginagawa niya. Nasa basement siya, kinuha niya ang baril, naglagay ng isang bala sa magazine, kinasa niya ang baril. Tinutok niya sa gitna ng dalawang mata. Kinalabit ang gatilyo ng baril. Click. Hindi pumutok. Hindi siya makapaniwala. Anong ginawa niya? Kinalas niya yung baril. Inayos niya, akala niya mayroong sira. Nilangisan niya. Inassemble ulit. Nag-dry fire siya. Successful. Kinuha ulit ang magazine. Kinargahan ng isang bala. Kinasan niya, nag-chamber yung bala. Kinalabit niya ang gatilyo ulit. Click, wala. Anong nangyari? Imposible, sabi niya. Kinalas ulit yung baril. Tapos anong ginawa niya? Ang nilagay niya sa magazine, 2 bala. Pag ito, sabi niya, sumablay yung una, may pangalawa pa. Anong ginawa niya? Nilagay ang magazine, kinasa ang baril, chamber ang unang bala, pinutok niya, click, wala. Pero nakita niyang nag-retract yung slide, nag-eject yung bala na hindi nagamit. Pumasok yung pangalawa, kinalabit ang gatilyo, click, wala. Sa pagkakataon na yon, sabi niya sa akin, bro, yung napaka-dilim na basement namin, biglang nagliwanag. Nadamdam ko yung presensya ng Panginoon. Sinabi niya, mahal na mahal niya ako. Sinabi niya, may plano siya sa buhay ko. Sinabi niya, may gagawin pa ako. Kailangan kita, may misyon ka. Yung hindi nagawa ng kanyang ama na hinahanap niya buong buhay niya, sa isang iglap, binawian siya ng Panginoon.
yung hinahanap niya na appreciation, yung hinahanap niya na yung magsasabi sa kanya na mahal siya, sa isang iglap, binigay lahat ng Panginoon sa kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nasaan siya ngayon? Nang ibang bansa po siya. Nang ibang bansa po siya. Ano yung discouragement or abandonment na pinagdadaanan mo, kapatid? May sumablay ba sa buhay mo? May mga narinig ka ba o nakita ka na hindi mo marinig o dapat makita? Sugatan ka ba? Yung mga taong dapat nag-empower sa'yo at nag-encourage sa'yo, bakit ganon? Baliktad pa ang ginawa nila. Pakinggan mo si God. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. Ni-reject ka man ng mga tao, pero si God ang tumanggap sa'yo. Tinawag ka mang disgrasya, pero ang tawag ni Lord sa'yo, masterpiece. Hawak ka niya sa kanyang mga kamay. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. Yung kaibigan ko, sabi ko nga, nang ibang bansa siya. Bago siya umalis, sabi niya sa akin, ito, mag-a-apply na lang ako, magtatrabaho ako, mangingibang bansa ako. Tapos sabi niya, pagdating ko doon, maghahanap siya ng church, pero magtatrabaho siya as full-time engineer at part-time church volunteer. Alam niyo kung ano siya ngayon? Siya ay part-time engineer and full-time pastor ng church nila. Would you believe that? Hanggang ngayon, nagpapamentor pa siya sa akin. Nung i-ordain siya, ayaw niya. Kasi sabi niya, dapat mauna daw ako. Mauna daw ako, kalokohan ka ako. Lahat ng mga nakita mo ng ginawa ng Panginoon, ako pa yung naging basihan mo ngayon. Nauna siya na-ordain sa akin by 1 month. By 1 month. Pero ngayon, thriving church sila. Thriving church na po sila ngayon. Pero, ano ang nangyari sa buhay niya? Ano ang nangyari sa buhay mo, kapatid? Wala ni sino ang makakapagpigil sa destiny na tinakda ng Panginoon para sa iyo. Hindi po mawawala yun. Kung paano ka pinalaki, yun ang, kung ano yung pamilya mo, alam ni God lahat yan. Pero sinasabi ng Panginoon, sagot ko yan. Bago ka pa pinanganak, bago pa tayo pinanganak, kilala na tayo ng Panginoon. Lahat ng mga pinagdaanan natin, handa siyang bumawi sa atin. Genesis 16, verse 15. Ito naman ay kwento ni Hagar, ni Ishmael. So Hagar gave birth to Abram's son, and Abram named his son, whom Hagar bore, Ishmael. Pinanganak si Ishmael, anak siya ni Abraham at ni Hagar. Ano ba ang nangyari? Nangako si God kay Sarai at kay Abram na magkakaroon sila ng anak. Anong nangyari? Nainip si Sarai. Hindi na yata ibibigay ni Lord yun. Nangako ang Panginoon, pero baka nakalimutan na hindi na niya ibibigay. Anong ginawa ni Sarai? Binigay niya ang kanyang alipin na bata kay Abraham para siya yung anakan niya. Nung nabuo si Ishmael, galit na at sinisi na ni Sarai si Abraham. Na-experience niyo yun? Magpaplano si Mrs. Ito ang gagawin, lahat itong bibilhin, dito tayo pupunta. Ako ang masusunod. Nung sumablay, ikaw kasi! Can you relate, gentlemen? Amen ba? Ayun, may mga nag-amen. Huwag kayong magsikuhan. Peaceful lang tayo dito. Oo. Yun ang nangyari kay Abraham. Siya siguro yung model ng mga misis, no? Yun ang nangyari kay Abraham. Tapos pinag-iinitan na ni Sarai si Hagar. Pinag-iinitan na niya. Dumaan ang mga taon na puro dysfunction ang meron sa pamilya nila. At pinanganak si Isaac. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Tinupad na niya. At anong nangyari kay Sarai? Gusto na niyang palayasin si Hagar at si Ishmael. But Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had born to Abraham, laughing.
So she said to Abraham, "Cast out this slave woman with her son, for the son of this slave woman shall not be heir with my son Isaac." Kung minsan, hindi naman kasi hindi sila galit sa iyo dahil sa isang nagawa mo. Pero galit ang tao sa iyo dun sa naaalala nila pag nakikita ka. Tuwing makita ni Sarai si Ishmael, naaalala niya yung kapalpakan niya. Naalala niya na siya lahat ang pasimuno nun. Kaya gusto niyang palayasin. Baka galit sila sa iyo dahil sa kakulangan ng iyong ama. Anong nangyari? Na-pressure si Abraham. Hindi na siya nagtanong kay God. Imagine natin si Ishmael. Yung kalagayan niya. Naglalaro siya kasama yung kapatid niya, si Isaac. Tapos lumapit si Abraham, kinuha niya si Ishmael, may pupuntahan kayo ng nanay mo bukas. Kinaumagahan, anong ginawa ni Abraham? Pinalayas niya sila. Pinalayas niya sila. So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave it to Hagar, putting it on her shoulder along with the child, and sent them away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Anong ginawa ni Abraham? Pinabaunan sila ng tinapay at tubig. Parang isang loaf ng tinapay at isang bote ng tubig. Bakit mahalaga yan? Kasi si Abraham, mayaman. Mayaman po si Abraham. Sana pinabaunan niya ng maraming pagkain, ng tubig na marami, nagbigay siya ng sheep, ng cattle. Ayan, pangsimula nyo kung saan man mangyayari ang buhay nyo. Sana ginawa niya yon. Pero anong ginawa niya? Bread and water. Mas marami pa po yung breakfast dito sa church kada umaga ng linggo. Ganun po ang nangyari. Pagpalagay po natin na tayo si Ishmael. Wala siyang ginawang masama. Anong kinalaman niya sa mga nangyayari ngayon? Hindi niya piniling ipanganak sa isang magulang na palpak. Hindi niya pinili na ganun ang mangyari sa kanya, na magiging anak siya ng alipin. Hindi niya pinili yun. Hindi niya pinili na hindi siya yung pinangakong anak. Hindi niya pinili lahat yon. Wala siyang magagawa. Wala po siyang magagawa na siya yung nagpapaalala kay Sarai dun sa kanyang kapalpakan. Ayaw ni Sarah na makikita si Ishmael dahil naaalala niya lahat yan at wala siyang kinalaman sa lahat yun. Walang kinalaman po. Napaka-unfair. Napaka-unfair. Parang Ishmael ka ba, kapatid? Nadamay ka sa isang sitwasyon na wala kang kagagawan. Wala kang magagawa na pinanganak ka sa sitwasyon na yan. Ngayon, kailangan mong harapin kung ano man yung kalagayan mo. Pero sinasabi ni God sa iyo, sagot ko yan. Nakikita niya lahat yung mga nangyayari sa buhay niya, naririnig niya lahat ng mga pag-uusap, pati yung mga usapan na hindi mo naririnig. Sabi nga sa atin, si God is a God of justice. God of justice siya. Di man maganda ang pasimula, pero mahalaga kung paano mo tatapusin yan. Pinagsakluban ka ba ng langit at lupa? Remember, yung Panginoon mo ang naglikha ng langit at lupa. Nasa disyerto si Hagar at saka si Ishmael. Yung kinikilala niyang tatay niya, tatay na nag-aalaga sa kanya, yun pa yung nagpalaya sa kanya. At bigla siyang tinalikuran. Nung maubos yung kanilang tubig at yung tinapay nila, anong nangyari? Handa na po silang mamatay. Mag-ina sila, handa na silang mamatay. Pero narinig ng Panginoon yung iyak ni Ishmael. God heard the boy crying. Sabi sa Genesis 21 verse 17. Take note. Kaninong iyak ang narinig ng Panginoon? Yung bata. Yung inosente
yung walang kinalaman kung ano yung kinatatayuan niya ngayon. Hindi niya narinig yung iyak ni Hagar. Hindi niya narinig yung iyak ni Abraham. Ang narinig niya ay yung iyak ng bata. Tapos, anong ginawa ng Panginoon? Pinakita ng Panginoon sa kanila na meron palang malapit na balon ng tubig at doon sila nakainom, tapos pumunta sila, dinala sila ni God sa bayan ng Haran, tapos hindi man siya yung pinangakong bata, hindi man siya yung pinangakong anak, pero may plano pa rin ang Panginoon sa kanya. Sabi po sa Bible, "Get up, help the boy, and grasp his hand, for I will make him a great nation." Anong sinasabi ni God? Sagot ko yan. Magulang man niya ang pinagmulan lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay niya. Nakita po ni God lahat yon. Ordinary man na bata siya, may malaking plano pa rin ang Panginoon sa kanya. Sumablay man ang iyong magulang, inapi ka man ng kung sino-sino, huwag kang ma-discourage. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. Come to think of it, we are all ordinary, church. As ordinary as Ishmael may be, anong sabi ng Panginoon? I will make him a great nation. God has a great plan for each of us. Amen. God knows. Lakpakan po natin ang Panginoon. God knows how to bring greatness out of a great mess. Maging parang Ishmael ka, kapatid. Huwag kang magreklamo, huwag kang bumitaw. Umiyak ka sa Panginoon, dumulog ka sa Panginoon, lumuhod ka sa Panginoon. Pag ito ang ginawa mo, pag kay God ka dumulog, hindi lang niya pakikinggan ang mga iyak at dasal mo, pero hihigitan pa niya yung ibibigay niya sa iyo more than you could ask for or imagine. Gaya ni Ishmael, marami man sumablay sa buhay natin, di man naging patas ang buhay sa atin. Wala ka mang kinalaman sa mga pangyayari sa buhay mo, nadamay ka nga lang eh. Hindi yun yung dahilan para tumigil ka, para magmukmok ka. Do not be a victim. Be the victor. Philippians 4:12 and 13 tells us, I know how to be brought low and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. I can do all things through Him. Nasagot niya ako. The Passion Translation puts it, I know what it means to lack, and I know what it means to experience overwhelming abundance. For I am trained in the secret of overcoming all things, whether in fullness or in hunger. And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. It is always possible na makahanap ka ng dahilan para ang mga nangyari sa iyo, ang nangyari sa iyong nakaraan ang pipigil sa iyong kinabukasan. Si Abraham nga, anong tawag sa kanya sa Bible? Father of faith. Pero sumablay pa rin siya sa kanyang anak. Baka nga may mga mabubuting tao sa buhay natin, pero sila pa yung nakasakit sa atin. We are all human. Tao lang, ika nga. Nagkakamali, nagkukulang, magpatawad na lang po kaya tayo. Huwag na nating hangarin na bawian pa sila. Ipagkatiwala mo kaya kay Lord. Go to God. He will pay you back. Sabi nga natin kanina, God knows how to bring greatness out of a great mess. Greatness out of dysfunction. Greatness out of rejection. Greatness out of failure. Anong ibibigay niya sa'yo? Great relationships, great talent, great people, great opportunities, great success, great church where you could worship and serve and celebrate, and a great cell group where you can grow.
ibibigay po ni God lahat yon. Siguro hindi maganda ang simula mo, pero nakikita lahat ng Panginoon ang nangyayari sa buhay mo. Alam niya yung mga pagkakataon na nasaktan ka, na dinaya ka, na nagsalita ng masama sa iyong mga tao, narinig mo man o hindi. Alam niya yung mga panahon na nalulungkot ka, na nag-iisa ka, na takot ka sa buhay, na nawalan ka ng pag-asa. Pero sa lahat ng yan, sinasabi niya sa iyo ngayon, sagot ko yan. May plano ako para sa buhay mo. Lahat ng mga pinagdaanan mo, yan din ang gagamitin ng Panginoon para iangat ka. Sagot ko yan. Manampalataya ka, kapatid. Kapit ng mahigpit sa Panginoon, parang si Ishmael. He will bring greatness to you. Parang yung mga Israelites, gigibain niya yung mga pader na humaharang sa iyo in a way that is even easier than you think. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. Matthew 11:28-30, sabi po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingaan sa akin, dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang pasaning ibibigay ko sa iyo. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. Manampalataya po tayo. Amen? Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam nyo, nakaka-encourage po yung message ng Panginoon. But if there's one thing we have to be sure of this, yung sinasabi nating sagot ko yan, ito po ay napaka-exclusive na statement ng Panginoon. Ito ay exclusive sa kanyang mga anak, sa mga tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po biro-biro yan. And this afternoon, as we pray, bibigyan ko po ang bawat isa sa atin, kung sino man po sa atin na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, bibigyan ko po ng pagkakataon na tanggapin ng Panginoon ngayon sa inyong buhay. Hindi po ako magpapataas ng kamay, hindi ako magpapatayo, pero ang gusto ko, itaas nyo yung puso nyo sa Panginoon at sumunod kayo. Lord, narinig ko po ang inyong mensahe ngayong hapon at sagot nyo nga po lahat mga pinagdaanan ko. Pero Panginoon, hindi ko man nagawa noon, pero ngayon, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magmula po ngayon, kayo na po ang Savior and Lord sa buhay ko. Magmula po ngayon, Panginoon. Magmula po ngayon. Wala na akong ibang Panginoon. Wala akong ibang kakapitan, kundi kayo lang. Salamat, Panginoon, sa napakagandang plano niyo sa buhay natin. Lord God, we thank you for your message for us this afternoon. Thank you for your reminder and encouragement, God. Lord, ang bawat isa sa amin, sugatan nga po. Pero maski sa sugatan, may plano kayo, Panginoon. Maski sa pader na akala namin hindi namin kakayanin, kayo nga po ang naggiba ng pader at napakadali ang pinagawa niyo sa amin. Lord, teach us to trust in you. Teach us to look up to you always, God. And teach us, Lord, to always see that you have a great plan for our lives. O nga po, Panginoon, your yoke is easy, your burden is light. You are our God. In Jesus' name. Amen. Amen.